Thank you, Jesus. Makakaupo muna, mga kapatid. May isang oras tayo na magtatalakay. Napakabiyaya ng ating Panginoon, lalo na sa pasimula pa lamang, mga kapatid, ng ating MC, ng ating nangunguna, na ako'y pinagpala na nandoon. God, it will restore kung ano man ang ating natanggap mula sa Kanya. Dahil, hindi masasabi ko, ipagpapauna ko sa inyo, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit tayo tinawag? May layunin ang Diyos sa atin. Hindi niya sasayangin ang Kanyang mga gawa para sa atin. Kanina, narinig natin na tayo ay nabubuhay. We are living in the Laodicean church age. Narito tayo sa 7 kapanahunan na merong 3 kalalagayan ang mananampalataya. Anong 3 kalalagayan ito? Minsan tayo ay malamig, tayo ay malahininga, at tayo ay mainit. Pero unang pagsasabi ko sa inyo, kung tayo man ay nasa malahiningang kalalagayan, hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Dahil nilayo ng Diyos, and God ordained us to be fruitful, na tayo ay magkaroon ng katagumpayan. Kung paano sinabi kanina ng ating kapatid, ang tungkol sa pananagumpay, ang sabi ng quotation ni Brother Branham, ang kailangan natin ay salita. Titingnan natin yan mamaya kung paano magkakaroon ng katagumpayan ng bawat sa atin. Amen ba, kapatid? Tayo'y mananagumpay, kaya tayo tinawag ng Diyos. Kapatid, ilagay mo ang title, ang ating tatalakayin ngayon sa araw na ito. Salamat muli sa pagtayo ko sa araw na ito. That's right. The holy calling of God. Ang pagtawag ng Diyos sa atin. Bakit nga ba nagkaroon na pagtawag ang Diyos sa atin? Dahil merong layunin ng Diyos, and God, there is a purpose why God called us through by the holy calling of God. Yan ang alhanin natin. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 1, verse 9 and 10. Yun ang ating paksa sa araw na ito. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat panang mga panahong walang hanggan. So this is predestinated by God unto us. Itinalaga ito sa atin. Paki-English nga para medyo malalim kasi ang Tagalog. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Bago natin talakayin ang kasulutang ito, nais kong tumayo at tayo'y manalangin. Ama namin, Diyos na badal, muli nagpapasalamat po kami sa araw na ito na nagawa pa rin namin, Panginoon, na pumunta sa bahay-sambahan, O Diyos, na meron pa rin taglay na lakas ang aming pangangatawan dahil alam namin po, Panginoon, ito ang nararapat namin gawin na ihandog ang aming sarili sa panahon kami ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa araw nitong muli. Sa araw na ito na muling tatanggap kami ng mga pagpapala, Panginoon. Muli, Panginoon, ang iyong lingkod na sa likod ng pulpitong ito, gamitin mo lamang po, Panginoon, na magpapahayag ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat muli sa araw nito. Aming tinatas ang aming papuri, pagsamba, at pagdakila sa iyo, at parangal. Ang karangalan ay tanging sa iyo lamang, tanging sa iyong dakilang pangalan, tanging sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody says, Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Takaw po. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapahayag sa
In 2 Timothy chapter 1, verse 9 and 10, balikan natin kapatid in English, sa English natin para medyo mas madali na maintindihan. Sabi dito, "Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began." So, tingnan muna natin ang huling pagpapahayag. Before the world began. Alam natin, nang magpasimula ang mundo, nang mahulog ang tao sa kasalanan, yun pala ay may inihanda na ang Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, may hinanda na siya. Ano ang kanyang inihanda? Ang pagliligtas. Ano pa? Yung biyaya. Bago palalangin ang mundo. So, merong kondisyon sa panahon nila na Adan. Bagamat alam ng Panginoon na kung mahuhulog sa kasalanan ng tao, narito inihanda niya na ang pagliligtas. Ang pagtawag. So, mga kapatid, ang pagliligtas sa pagpapahayag nito sa kasulatang ito, ito'y ginawa ng Panginoon sa kanyang mga tinawag. At ang kanyang ginawang pagtawag, katulad natin, yun anong tawag doon? Banal na pagtawag. Nakukuha niyo mga kapatid? Nung tayo ay maging isa sa iglesyang ito, nang magpasimula na marinig natin ang ebanghelyo, ang mga pag-aaral, at kung paano kayo tinawag ng Diyos, ang tawag doon, banal na pagtawag. Hindi ba kayo nasisiyan? Hindi ba kayo natutuwa at nagagalak? Dahil ang pagtawag na nakamtan ninyo ay banal na pagtawag at ang banal na pagtawag, ito'y nagmumula sa Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Ang banal na pagtawag, bagamat nahulog sa kasalanan ng tao, ay sa kanyang panukala. According to His own purpose. Not according to our own works. Hindi sa ating sariling kakayanan upang maluwalhati natin ang Panginoon o maipakita natin sa Panginoon na tayo ay kumikilala sa Kanya. Una, sumasamba tayo o may pagkakilala. Maraming tao ang ganyan sa panahon ito. Maging doon sa unang panahon na ang pinagbasihan ng mga Hudyo dahil sila ang unang tinawag, hinirang ng Diyos, pinagbatayan nila ang kanilang mga gawa. Ayon sa kautusan na kanilang tinanggap. Ngunit hindi ito naging epektibo. Nagkaroon lang ito ng epekto sa panahon natin nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo na siyang may dala ng biyaya upang makamtan ng bawat tinawag. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya narito tayong lahat dahil sa banal na pagtawag ng Diyos sa atin. Amen ba? Mas marami sa mga tao na hindi naman tinawag. Ang mga tinawag, ano ba ang mga kamtan ng mga tinawag? Biyaya. Sabi dito, the holy calling not according to our works, but according to His own purpose in grace. Dahil tayo ay tinawag, tayo ay magkakamit ng biyaya. Ano ba ang biyaya? Yun ang mga inihanda ng Diyos sa atin. Dahil alam natin sa ating mga sarili na tayo ay hindi pipirmi sa mundong ito. Na pinaghaharian ng kaaway, pinaghaharian ng dyablo, ng masamang espiritu. Na siyang nagkukontrol sa mundong ito. But God has called us and given us grace. Binigyan tayo ng biyaya. Nagkaroon tayo ng pagtawag na banal na pagtawag. Inuulit-ulit ko ito para hindi nyo ito makalimutan. Kanina, ang problema kanina, yung malahiningang sistema sa panahon natin, paano natin ito mapagtatanggumpayan? Sa ating sarili, wala po tayong kakayanan. Tingnan nyo dito. The holy calling not according to our works, hindi sa sarili nating kakayanan, but according to His own purpose. Ang Diyos lamang ang makagagawa nito sa atin.
Kaya ang Diyos ang gagabay sa atin, kaya pinagkaluban sa simula pa, nung unang mga alagad, binigyan na sila ng mga aliw. Alin ang mga aliw na tinanggap nila? Ang banal na espiritu. Ang espiritu ng katotohanan, the spirit of truth, na tinanggap ng unang alagad pa. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi kinano ang panahon ating kinalalagayan. Talagang nasa sistema ng malahininga ang simbahan. Kanina nga pala, kagabi, meron akong panaginip. Sabi ko nga kay Brother Intoy, may panaginip ako kagabi. Ano ba yun na panaginipan ko? Mga ginto sa harapan ko. Ang daming ginto, nagkikinang. Bigla na lang ako may narinig, repent and be baptized. Sabi ko, Jesus, ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ko na muna ikukwento sa inyo. Baka hindi ko matapos to. Napakahalaga nito mga kapatid. Kaya, inihanda ng Diyos bago pa lalangin ang mundo. So we are predestined. Ituloy mo mga kapatid, ilagay mo sa verse 10. Verse 10 mo na. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating napagligtasan na si Kristo, Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mga kapatid, sa kalalagayang naroon tayo sa panahong wala tayo sa gabay. Wala tayo sa gabay ng Espiritu ng Diyos. Ano ang nagahari sa atin? Ang Espiritu, the wicked spirit, ang masamang Espiritu na kampo ng Diablo. Ngunit nang dumating na ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, ililigtas tayo. Dahil ang dulot ng kamatayan espiritual ay kapahamangan, kaparusahan sa Diyos. Kaya ginawa ng Panginoon na tayo iligtas. Mayroong pagliligtas. Yun ang unang binigay sa atin, ang pagliligtas. Nag-alis sa kamatayan. Bakit sinabi nag-alis sa kamatayan? Tayo na may mga buhay sa physical na kalalagayan. Pero, nang hindi pa tayo tinatawag ng Diyos sa banal na pagtawag at nagligtas sa atin, sa kanyang sariling kaparaanan, sa kanyang panukala, tayo ay patay sa espiritual na kalalagayan. In Matthew chapter 8, verse 21 and 22, malalaman natin na meron ditong naganap doon ng Panginoon ni Jesucristo, ating basahin, merong isang alagad na nagpapaalam sana, sabi dito, sa Panginoon, at ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ito'y sa kalalagayang pisikal. Ituloy mo, 22. 22, ilagay mo sa 22, that's right. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. So doon natin makikita, nung panahon ang ating Panginoon Jesucristo na naroon sa kanyang pangangaral, during His ministry, ay mayroong isa alagad na nagpapaalam na dahil namatay sa physical na kalagayan ang kanyang ama, pero anong sabi sa kanya? Sumunod ka sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, hayaan mong ilibing ng mga patay. Maaari ba namang ang isang patay gumalaw pa upang ilibing, magprosesyon papunta sa sementeryo? Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, dati, nang wala pang pagtawag at wala pang pagliligtas na ginawa ang Diyos, tayo ay patay sa espiritual na kalalagayan. At ngayon, tayo ay tumanggap ng buhay. Tayo'y naliwanagan. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Yun ang biyaya na tinanggap natin. Niligtas muna tayo. Biniyayaan tayo.
At hanggang sa huli, tayo ay makakapanagumpay. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Dahil alam ko, nagwa-warning ang Panginoon. May utos ang Panginoon na para nating gampanan ito. Pero sa ating sarili, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, ang bawat isa sa atin mapi-fail. Walang kakayanan. Pero ano sabi ni Brother Branham sa kanyang quotation? Ano ang kailangan natin para makapanagumpay? Ang salita. Tama naman yun. Ang salita. Pero dadagdagan natin yan, mga kapatid. Isang sangkap yan, ang salita. Dahil doon tayo bumabatay sa mga salita sa Ebanghelyo. Tingnan niyo, mga kapatid. Balikan mo nga sa 2 Timothy chapter 9. Balikan mo lang 2 Timothy chapter 1, verse 10. Balikan mo. Balikan mo lang. Meron akong pakikita. Tatalakayin sa bagay nito, salitang ito. Ayan. Ayan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan nagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan. Tingnan niyo, mga kapatid. Nang dumating siya, nang tayo ay maniwala at sinikap natin, naabutin, kayanin, pagtagumpayan ang mga utos ng Panginoon. Siyang nag-alis sa atin sa kamatayan. Kamatayan saan? Kamatayang espiritual. At sabi dito, at nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Walang pagkasira, mga kapatid. Tingnan nyo, ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang bagay na maaring masira na barang isang bagay dito sa mundo. Walang pagkasira. Ibig sabihin, hindi maaring magbago. Kung ano ang kanyang nilayon para sa atin, hindi ito magbabago. At ito ay papapangyarihin sa atin. Dahil yung pagtawag niya sa atin, yun ay kanyang layunin. Ako niyo, kapatid, inuulit-ulit ko lang. Para yun ay sampalatayanan natin. Sabi dito, walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano ba ang Ebanghelyo? Ano ba ang sangkap nito, mga kapatid? Ang sangkap ng Ebanghelyo, kung ito ang, balagay natin na ito ang Ebanghelyo, ano ang nilalaman ng Ebanghelyo? Ano ang nakapaloob? Ano ang sangkap ng Ebanghelyo? Una, ang ginawa ng Panginoong pagliligtas. Ano pa? Biyaya. Ano pa? Pag-ibig. At marami pang iba na mabuti na ginawa ang Diyos para sa atin. Dahil sa pagkatawag niya sa atin. Ano pa? Ang pananampalataya. Ito ang Ebanghelyo. Ipapasok natin ang pananampalataya. Ay, Jesus Christ, pakitulong. Medyo ang hangin kasi. Talagang ang diablo. Ayan. Ito ang Ebanghelyo. Palagay natin ito yung Ebanghelyo. Nakukuha nyo, mga kapatid? Dadaanin natin sa literal. At ito ngayon ang pananampalataya. Papasok natin dito. So yun ang sangkap. Ngayon ay meron tayong pananampalataya. Nakamtan na natin ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Nakamtan natin ang biyaya. Ngayon, alin ngayon ang linalakaran natin? Tayo ay lumalakad sa pananampalataya. At ang Ebanghelyo, ano sabi dito? At nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi tayo mabubuwal, mga kapatid. Hindi mababago ang pinagkalob sa atin ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Right. Minsan, nagdadala-dalawang isip tayo. Minsan, nag-aalala tayo. Pero, hindi ko man naman maaaring masabing, tinanggap mo to? Aabusuhin mo? Hindi, mga kapatid.
Tayo ay magpatuloy para mas lalo natin maintindihan. Minom muna tayo ng tubig para may energy. Titus chapter 3, verse 5, Titus tayo, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Nang tayo ay mabautismuhan sa tubig, nahugasan tayo. Ano yung hinugas sa atin? Yung kasalanan. At tayo ipinanganak at ng pagbabago ng Espiritu. Paki-English nga kapatid. Paki-English. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy God. Na dati, sa ating kalalagayan, tayo alipin ng espiritu ng mga kampon ni Satanas. Malaya tayo. Pero ngayon, meron tayong pagkatakot sa ating puso na makagawa tayo ng mali. Pero minsan, nadadala rin natin ating sarili. Nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. But then, titinan nyo ito. Dati naroon tayo sa lumang espiritu, the wicked spirit, nang tayo ay mabautismuhan, nang maisuko natin ang ating sarili, through by the gospel of the Lord. Binago tayo ng banal na espiritu. Kaya ang banal na espiritu, sa pasimula pa ng mga unang alagad, tinanggap nila ito. Upang siyang magturo, gumabay sa kanila hanggang sa ating panahon ngayon. Dahil kailangan natin ng gabay, kailangan natin ng tulong. Kung sa sarili natin kakayanan, not by works of righteousness which we have done, tayo walang kakayanan. Kung bubuhat tayo ng isang mabigat na bagay, Brother Onad, sabi ko, makakaya mo ba ito na isang bagay, isang bato, na alam mong hindi mo kayang buhatin? Natural, kailangan mo ng tulong. Ganun din ang Panginoon. Yan ang unang nag-sharing kami sa tindahan, Santo Domingo. Oo nga, sabi niya. Ang Panginoon ay laging nakalaan upang tayo ay tulungan. Kasi yun ang nilayan niya sa atin. Amen ba, kapatid? Hindi sa ating sariling, maraming tao dyan, nakakilala naman ako na may Jesus. Alam ko na may Diyos. Pero, kapatid, walang pagtawag na naganap sa marami. Pero napaka palad natin. Dahil sa panahong kinabuhayan natin, marami ang hindi tinawag. At tayo ay tinawag ng Panginoon ng banal na pagtawag. Isipin nyo na lang. Kaya, nang pinag-aaralan ko to, isang linggo na binubulay ko to, hiningi ko inspirasyon sa Panginoon. Sabi ko, salamat Panginoon. Bagamat nahihirapan ako kasi nandun ako sa tindahan, maraming istorbo. Siyempre, ganun. Nandoon na ang banal na espiritu na ating tinanggap. Tinanggap ng iglesia upang maging gabay sa atin at magturo. Amen ba, kapatid? Dahil kung sa sarili natin, wala tayong kakayanan, mga kapatid. Aminin natin yan. Huwag tayong magmayabang. Mahirap magsasabi kang, ligtas ako. Nakuha niya siguro ang ibig sabihin. 6 tayo, pagtuloy natin, ako makapakahaba nito. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Alin ba ang ibinuhos? Ang biyaya na kamtan natin. Dahil sa kanyang nilayon sa atin. Siguro nakukuha niyo ang ibig sabihin. Verse 7. Upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya,
ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So ito ang tinutumbok, ang buhay na walang hanggan. Doon ang final destiny ng bawat isa sa atin. Kaya naganap ang unang pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin, pinatawad tayo ng kasalanan, ng ating mga kasalanan, through by the baptism, at yun, dumating tayo sa puntong upang sa pagkaaring ganap, tayo ay justify. Tayo ay ariing ganap. Kumbaga, akin ka na. Gusto mo ba? Sabay ka na lang. Akin ka na. Di ba? Inangking ka ng Diyos. At wala na makakaagaw nito. Mamaya makakita natin yan, mamaya. Nawala ng makaaring makaagaw. Dahil tayo inaring ganap ng Panginoon. Makita natin mamaya. John 14, verse 16. Ayan. Sabi niya, sa kalalagayang nang tanggapin natin ang biyaya, sabi ni San Pablo ang sumulat ito. Sabi niya, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga ali upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa kanilang kapanahon, nang tanggapin nila ang espiritu ng katotohanan na mga aliw. Ano sinabi dito? Sumainyo magpakailanman. Hindi sa maikling panahon lamang o may panahon lamang, kundi magpakailanman. And even unto us, mga kapatid. Kung ang tinanggap natin ang banal na Espiritu, iyan ay gagabay sa atin forever, magpakailanman. Dahil yun ang pagkatawag sa atin, banal na pagkatawag ng Panginoon sa atin. Amen ba, mga kapatid? 17, verse 17. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala. Man, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at siya sa inyo. Yun ang pinahayag doon sa mga unang lagad. Bakit sa atin ba? Hindi mananahan? Mga kapatid, ang paggabay ng Espiritu Santo ay patuloy na ibinibigay maging sa panahon natin. Amen, mga kapatid? Dahil yun ang nilayon ng Diyos sa atin upang nandoon, baguhin tayo ng Espiritu. Dahil kung magpapatuloy tayong magpapaalipin sa Espiritu ng masamang Espiritu, madadakaw tayo sa kaparusahan ng Panginoon. Sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Kanina magpakailanman. So, forever yan. In verse, balikan natin, sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, balikan mo ulit para sa maintindihan, balik mo ulit, meron akong tatalakayin. Doon sa, ayan. Alin ba ang tinutukoy niya dito, mga alim? Ang Espiritu. Na siyang gagabay sa atin. So, ilagay mo sa John chapter 14, sino ba ang Espiritu ng katotohanan? Sa verse 17 sinabi yan. Yan. Sino ba ang Espiritu? Sabi dito, nagtanong si Tomas, at ito ang sagot. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Doon pinakikilala ng Panginoon kung sino siya. Siya ang katotohanan. Kaya meron dyan na mababasa nating Spirit of Truth na siyang gagabay, na siyang tinanggap natin. Na siyang bumubuo sa ating puso ang salita, ang mga aral, ang Ebanghelyo. Nakuha natin, mga kapatid, yun ang sangkap ng Ebanghelyo. Ang Espiritu ng katotohanan, which is no other than but the Lord Jesus Christ.
Siya ang Espiritu ng katotohanan na nananahan sa ating puso. Na pinupuno tayo ng salita, pinupuno tayo ng Espiritu ng katotohanan. Kaya nandoon ang paghubog sa atin ng Panginoon. Huhubugin niya tayo. Palalaguin niya tayo to be fruitful. Ba? Sa matagal natin pagkasama-sama dito, alam ko na ito'y kapaguran, kaabalahan sa atin. Pero dahil sa Espiritu ng katotohanan na tumataan sa bawat tinawag, lalong sumasagana ang pananampalataya na ating tinanggap mula sa Panginoon. Amen, mga kapatid? That's right. Thank you, Lord. In 1 John chapter 5, 1 John na tayo. Ay, maaga pa naman. Sapagkat ang sinumang ipinanak ng Diyos ay dumadaig. Ito na, napakaganda nito. Paano natin mapagtatagumpayan? Lalo na ngayon, tayo ay nasa panahon ng taglamig, malahininga, o mainit. Dahil sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa sitwasyon ng malahininga na hindi mainit o malamig man, isusuka kita. Ako niyo mga kapatid, hindi ba nakakatakot yun? Masasayang lang ang pagpunta mo sa simbahan, tinlalakay nating kapatid, na merong nagsisimba o nag-fepilos pumunta rito, katulad ng mga Hudyo, nagbibigay sila ng papuri sa Diyos sa kanilang labi. Ngunit sa puso ay hindi totoo sa kanila, sarili. So yun ay malahiningang kalalagayan. So nabubuhay tayo ngayon sa malahiningang kapanahunan. We are living in the Laodicean church age. Huling kapanahunan. Pasalamat tayo na huling kapanahunan na tayo. Maaring dumating ng Panginoon ng bukas. Pero hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay madatnan na mahina. Gagawin niya ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban kung paano natin siya makaharap. Ma-rapture. Yun ang pag-asa. Yun ang sinabi sa kasulatan na ang Panginoong Hesus ay nagdala ng liwanag tungkol sa buhay. So dati, nasa kadiliman tayo at nang ang Panginoong Hesus nang gawin niya ito, na pagkaluban niya tayo ng biyaya, nagliwanag. Naliwanagan ang ating mga sarili. Tinatanaw natin ngayon ang pag-asa. Ang pag-asang walang pagbabago, walang pagkasira, at hindi ito pa hintulutan ng Panginoon. Saan tayo? 5:4. Verse 5. At sino? Ay, balik mga uli para mas maintindihan natin, hindi pa balik mo sa verse 4. At sapagkat ang sino mang ipinanak ng Diyos ay dumadaig sa libutan. Tayo, nang tayo ipanganak na muli, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, yun ang kapanganakan natin. Nang ipanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. So kaya pala, kailangan mo tayong iligtas ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kakayanan, lakas, upang magkaroon ng katangupayan, upang madaig natin kung anuman ang kaharapin natin sa mundong ibabaw na ito. Mga pagsubok sa buhay, sa espiritual na kalalagayan, mga problema natin sa ating pamilya. Mapagtatagumpayan natin ito sa tulong ng Panginoon. Dahil yun ang kinakailangan, ipanganak ka. Yun ang proseso ng Panginoon. Kailangan ikapanganak ka ng Diyos. Ano ang dating, ano ang dala, ano ang dulot na ginawa ng Panginoon sa atin upang daigin ang sanlibutan. To overcome the world. Mapagtagumpayan. Hindi ba kayo natutuwa?
hindi na kayo mag-iisip ngayon. Na sarili nyo, gagampanin nyo, sarili nyo kakayanan. No? Ang Panginoon ang gagawa para sa atin. Sabi dito, dahil ipinanak tayo, binago tayo, we are renewed by the Holy Spirit, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa libutan. Sa mga tweet ay ang ating pananampalataya. If we don't have faith, we'd never overcome it, the world. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin makakayanan pagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na kaharapin natin sa mundo. Dahil sa pananampalatayang tagaloob ng Panginoon, sa biyaya at pagliligtas, mayroon tayong kapangyarihan. Meron tayong kakayanan upang mapagtagumpayan anuman lahat ng kakarapin natin sa mundo. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nagagalak? Yung nagagalak, pumalakpak. Right. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun ang nilayo ng Panginoon. Not according to our own purpose, but according to the purpose of God. True by the holy calling of God, which God, yun ang ginawa sa atin. Napaka-palad natin, mga kapatid. Dahil sa iilan tayo dito, sa mas marami, na hindi nagkamit ng pagtawag ng Diyos, hindi sila nakatanggap ng biyaya, hindi sila nakatanggap ng kaligtasan. Ano ang mangyayari at magaganap sa kanila sa huling buhay nila? Sa sumpa ng Panginoon. Nakuha niyo, mga kapatid? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kakaunti lamang ang nakakasumpong. Anong nasumpungan natin? Nasumpungan natin ang ebanghelyo ng Panginoon. At yun ang dumadaig sa sanlibutan na ating kinakarap. Ang pananampalataya na ating tinanggap sa ating Panginoon. Ako niyo, mga kapatid. Dahil ang pananampalataya ay isang sangkap ng ebanghelyo. Sabi dito, ulitin natin, bawag niyo makalimutan. Sapagat ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig. So merong kapangyarihan, may lakas upang mapagtagumpayan na anumang bagay na kakaharapin mo ng mga pagsubok sa mundong ibabaw na ito. Mga kapatid, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang nilayan ng Diyos. That's the purpose of God and to us. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, kung hindi ka tumanggap ng pananampalataya, hindi mo makakayanan ang lahat ng mga pagsubok sa mundong ibabaw na ito. Yun, mga kapatid. Kaya sa tuwin na naririnig natin ang pananampalataya na binabanggit, sinasabi sa atin. Ano nga ba talaga pananampalataya? Ngayon, naintindihan nyo na kung ano ang ebanghelyo? Yan ang ebanghelyo. Yun ay tinanggap na nung panahon ni Abraham, ang pananampalataya. Mapalad din si Abraham. Sino ba si Abraham? Siya ang ating ama sa pananampalataya. Tinanggap niya na ang ebanghelyo sa panahon na kinabuhayan niya. At tayo ang binhi mula kay Abraham. Na kung paano sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, pagpapalain ko ang iyong binhi. Tayo ay mga binhi na mula kay Abraham. Binhi ng pananampalataya mula kay Abraham. So we are the seeds from Abraham. Tinupad ng Diyos kung ano ang ipinangako o kung ano ang nilayan ng Diyos kay Abraham. Dahil siya sabi niya, ikaw ang maging ama ng maraming bansa. And you will be the father of many nations. Nandiyo, mga kapatid. Paano natin naging ama si Abraham? Dahil si Abraham ay siya ang pinagmulan ng lahi ng mga Hudyo. Hindi naman
tayo Diyos, tayo mga Pilipino, tayo mga taga La Purísima. Alalahanin nyo, siya ang naging ama ng maraming bansa. And we are belong from the Philippine Islands. Na ngayon pinakikilala ng suguin ng Panginoong Hesus, si San Pablo, sa mga hintil, tayo na mga hintil ay tumanggap ng biyaya. Madaling kwento, tayo ay naging binhi mula kay Abraham. Ang naging ama natin si Abraham sa pananampalataya. Naintindihan niyo siguro mga kapatid. Sana naintindihan niyo. Sige, salamat. So, meron tayong katagumpayan. Ulitin ko. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. So, ang pananampalataya, ito'y merong lakas. There is power. Naalala ko na, pinangaral ko na yan, the power of faith. Magagawa natin yan dahil sa pananampalatayang meron tayo. Sino meron mga pananampalataya? Tumaas ang mga kamay. Uy, talaga naman. Thank you, Lord. Huwag kayong magdadalawang isip. Kasi pag nagdadalawang isip kayo, malahininga kayo. Thank you, Lord. Napapago na ako. Thank you, Jesus. Malali na. 5:4. Verse 5 mo na, kapatid. At sino ang dumadaig sa sanglibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ganun lang ba yung kasimple ang salitang ito? Na ikaw ay maniniwa, si Jesus, anak ng Diyos. Ganun lang ba yun? Ang dala ng salitang ito na si Jesus ay anak ng Diyos, kung sino siya. Ang dala niya, ang binigay niya sa atin, ang kanyang ginawang pagliligtas, ang pagbuhos ng kanyang dugo, ang pagkukupkop sa atin, ginupkop niya tayo bilang mga anak. Ano pa? Maraming bagay na ginawa ang Panginoon Jesus. Yun ang ibig sabihin dito na kung ikaw ay nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ang espiritu ng katotohanan na nagtuturo sa atin yan, gumagabay sa atin. Hindi ganun lang kasimple, nababasahin mo. Kung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos, alam ko na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi ganun kasimple nang tanungin si Pedro ng ating Panginoon Jesus, ikaw Pedro, sino ba ang pagkakilala mo sila? Pagkakilala, ikaw ang anak ng Diyos. Hindi pa napakadalisan ang sagutin ni Pedro, ikaw si Jesus, na taga Nazareth. Pero anong sinagot sa kanya? Ikaw ang anak ng Diyos. Na ipinanganak sa eternal. Bago pa lalangin ang mundo, ang ating Panginoon Jesus na nasa katawang tao, ay pinanganak na siya sa Espiritu at nagkatawang tao. So, ano ang dinala ng ating Panginoon? Yung pagliligtas, ang biyaya, ang pagkukupkup, ang pananampalataya, upang tayo maging bahagi ng kaharian ng Panginoon. Yun ang dulot. At yun ang dala ng pananampalatayang kung ano ang pagkakilala mo sa ating Panginoon Hesus. Hindi ganun kasimple lang na si Jesus ay anak ng Diyos. That's right. In verse 13. Lagyan mo sa verse 13. Sana makuha nyo to. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, sabi ni San Pablo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ganun lang ba kasimple yun? Maraming taong nakakilala, kilala ko si Jesus. Sa Romano Katoliko nga, ganun ang mga reasoning nila eh. Parehas din lang yan. Di ba? Ganun ang mga tao. Pero walang pagkatawag sa maraming iba. Pero tayo ay tumanggap ng banal na pagtawag ng Panginoon. Makikilala natin ating sarili.
Kung tayo nga ba'y totoong tinawag ng Panginoon? Tinawag ng banal na pagtawag ng Diyos? So, sabi dito, yun ang sinasabi dito sa kasulatan. Sabi dito, upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Nang tawagin tayo ng banal na pagtawag na ginawa ng Diyos, kung paano tayo ay maging epektibo sa Kanya, maging bahagi sa Kanya, upang pagkatiwalaan Niya, ano pa ang dinagdag? Kamtan ang buhay na walang hanggan. Dahil alam ng Diyos na tayo ay may katapusan sa buhay na ito. At dalhin tayo doon sa buhay na walang katapusan. Tayo nangihina. Ako nga, matanda na, totoo lang. Nagre-reklamo na ako sa asawa ko. Ayaw ko na magtrabaho. Pero kinakayanan ko pa rin. Sa mga tuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sa ating sumasampalataya, hindi sa lahat ng tao. Naku niyo mga kapatid, hindi sa iba pang simbahan. Kung sila ay mali naman ang kanilang pananampalataya, kung hindi sila totoong tinawag ng Diyos na walang banal na pagtawag ng Diyos sa kanila, hindi nila makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sa mga sumasampalataya lamang, this is a very special calling of God unto us. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Romans chapter 5, verse 1 to 5. Ang dami pa. Buti yata ng alas 2 ito. Jesus Christ. Sige na. Romans chapter 5 ulit tayo. Verse 1. Sa verse 1, yan. Sabi dito, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya. Paano tayo inaaring ganap ng Diyos? Dahil sa pananampalataya ang ating tinanggap sa Kanya. Mayroon tayong kapayapaan. We have peace. Meron tayong comfortness. Sa Diyos, pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Siguro naintindihan nyo na yan. Ilagay mo sa verse 2 uli, hanggang 5. Mamadalin natin ito, malapit na kasi. Sa pamamagitan din naman, yan lang ang karoon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan nyo. Kung walang pananampalataya, ang bawat isa ay hindi tayo maging bahagi sa biyaya. Sa pamamagitan din naman, yan nagkaroon tayo ng ating pagpasok. Saan tayo nakapasok? Sa biyaya. Sa paghahari ng Diyos. Hindi ba? Nang bautisman si Nicodemo, nang magtanong doon, na maliban ng isang tao na ipinanganak sa tubig, ay hindi niya makita ang Diyos. Ang pinanganak sa Espiritu. Pakita mo nga, doon kay Nicodemus, gusto ko lang maging maliwanag sa kanila kung paano tayo nakapasok. Kay Nicodemo, gusto ko lang i-insight ng maigi. Tiyaga lang mga kapatid, ito'y mabiyaya ang Panginoon sa atin, magpuyat tayo. Dahil hindi natin kayang tumbasan. Ay, beto. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Tuloy-tuloy mo ang kwento nito. Yung tungkol sa bautismo, ilagay mo. Sa yung nihabi ng Panginoon. Ayan. Sapagkat si Jesus, sa pagtatanong ni Nicodemo, at sa kanya'y sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng karyaan ng Diyos. Ituloy mo sa verse. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya matanda na makakapasok baga siya sa bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Tuloy mo, verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karyaan ng Diyos. So tayo ay nakapasok ngayon
sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo ay pinag-aarian ngayon ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin kanina. Nagalisin mo na, ipagpatuloy natin kasi marami pa. Yun ang ibig sabihin. Nakapasok tayo. Naging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Saan ba tayo? Verse 1? Verse 2 muna. Ayan, yan ang sinasabi kasi dito. Sa pamamagitan din naman, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Nang tayo ay panganak na muli, tayo ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa Sa pananampalataya. Bago tayo umarap ng bautismo, tayo ay naniwala na ito ay dulot nito ay kaligtasan at biyaya. Nakuha niyo mga kapatid? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Na diyan ay nagsisilagit tayo at nangangagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ng ating tanggapin ito, ng ating mga sarili ang pananampalatayang ito, nagsisilagit tayo. Kaya dito, sama-sama tayo palagi. Hindi tayo nang kakasawaan ng mga mukha natin. Ako, pangit-pangit nga di ba? Hindi kayo nagsasawa sa akin, di ba? Ako, mahal ko kayo, mga kapatid. Ewan ko lang kung mahal niyo ko. Sana magmahalan tayo. Diba? Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Gusto ko lang medyo ngumiti naman kayo. Na diyan ay nagsisilagit tayo at nangangagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian. Di ba? May kagalakan tayo. Tuwing pupunta tayo dito. Tuloy mo, verse 3. At hindi lamang gayon, kundi naman nanggagagalak tayo sa ating mga kapigatian, na lalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. Hindi ko mo, nakaranas ka ng kahirapan sa pamilya mo, tatalikod ka na sa pananampalataya. Hindi na ako magsisimba. Yun ay mga kapigatian. Yun ay mga paghihirap na nararanasan natin. Habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na ito, kung tayo ay mahirap, salat sa salapi, pero mayaman naman tayo sa biyaya. Yun ay kagalak natin. Pero kung nandoon talaga, alam ng Panginoon kung ano ang niluloob ng iyong puso. Dahil ang sabi niya? Ang lahat ng bagay, kung hanapin natin ang Diyos sa ating buhay, ang mga bagay na pangangailangan natin, materially, idaragdag na lamang. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan nyo, mga kapatid. Sila si Brother Ryan noon talaga, ay nako, kala mo, hindi aabutin ang ganitong kalagayan sa buhay. Ngayon, tingnan mo, nagagalak tayo dahil meron tayong, itong simbahan na to. Dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan. So, huwag tayong magdala-dalawang isip. Kung ano ang nararanasan natin, na alam natin nahihirapan tayo. Dahil sa pananampalataya meron tayo. Darating at darating ang pagpapala ng Panginoon. Tiyaga lang. Sabi dito, ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Di ba? Ang mga mayaman, wala nang tiyaga yan. Pero tayo, kung nararanasan natin ang hirap sa buhay, Panginoon, ako nga noon, nakakaranas ako, umiiyak talaga ako ng tudo. Naiiyak nga ako pag narinig ako ng asawa ko. Dati, tigasin ako. Pero, naging iyakan ako ng panahon makilala ko ang Panginoon. So, nakuha niya ibig sabihin. Tuloy mo, verse 4. Napakahaba pa nito. At ang katiyagaan, ang pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So, patience lang tayo. Verse 5, Genesis, hindi pa nangangalate. Bigyan niyo lang ako ng mga 15 minutes more, para matapos natin to. Genesis chapter 20, kunin mo. At talakayin natin ang buhay ni Abraham. Kung paano siya ay naging ama natin ng pananampalataya, kung paano tayo naging bini ni Abraham. Sa panahon ni Abraham, na mayroong tinanggap na covenant o tipan ang Diyos sa kanya, ay nung naglalakbay sila
Madaling kwento, babasahin nyo yan. Babasahin nyo na lang up to verse 18. Napunta sila silang lugar sa Gerar. Dahil ang si Abraham, may dala-dala niya ang pananampalataya. Siya'y tinawag ng Diyos. Pero nang dumating sa panahong yon, na makarating sila sa lugar na yon, sa isang lugar ng Gerar na mayroong hari na ang pangalan ay si Abimelech, na nagkaroon siya meron siyang ginawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, na hindi matuwid sa paningin ng Panginoon. Ipinagkailan niya ang kanyang asawa na sinabi, sabihin mo, kapatid lang kita. So, ito naman, si Abimelech, nakita si Sarah, alam, sa kasulatan ng titin natin, may ang buhay ni Sarah, siya ay maganda. Biglang kinuha ni Abimelech ng hari. Habang hindi ba nagagawa ng haring Abimelech, ang nais niya kay Sarah ay nagkaroon ng panaginip. So, nalaman. So, sinisi si Abraham, bakit ginawa mo ito sa akin? So, nagkaroon ng mga bagay na hindi mabuti doon sa karyang yun. Sinarahan ang bahay-bata ng kababaihan doon sa lugar na yun. Ngunit iyon ay pinanumbalik at binigyan pa ng maraming pangangailangan sa Abraham. Basahin nyo na lang ito, kasi mahaba pa ang ko. Madaling kwento, si Abraham na ating kinikilalang ama ng ating pananampalataya ay nakagawa ng bagay na hindi matuwid sa harapan niyo. Bagamat siya tinawag at pinili ng Panginoon, sa kanya ipinangako kung ano man ang naging karakter niya sa buhay niya, kung ano ang naging diferensya nila na hindi sila mag-anak, kung paano sinabi naman Diyos sa kanila, tinupad ng Diyos ang pangako sa kanila. Ikaw ang maging ama ng maraming bansa. So, kaya limitaw tayo ngayon. At nagkaroon ng anak, si Sarah, na baog. So, walang imposible sa Diyos kung ikaw nga itinalaga at ikay tinawag sa banal na pagtawag. Sa hindi matuwid na nagawa ni Abraham, hindi naging, hindi naging hadlang na patuloy niyang niluwalhati ang Diyos. Kaya tayo ganun minsan. Nakakagawa tayo na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Pero umiiyak tayo. Diba? May sikreto sa buhay natin na umiiyak. Ang puso natin ay umiiyak. Ako ganun. Hindi man lumuha ang mata ko, pero ang puso ko ay umiiyak. So, ganun ang naging kalalagayan ni Abraham. Hindi siya tumigil, niluwalhati ang Diyos sa kalalagayang naroon marami siyang pagkukulang, mga kainaan. Tignan niyo, mga kapatid, hindi naging balakid yung mga bagay na nagawa niya sa kanyang sarili na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Nakukuha niyo siguro ang ibig kong sabihin. Nandoon ang katanggumpayan. Naroon kinamtan ni Abraham ang katanggumpayan upang makamtan ang pangako ng Diyos sa kanya. At ganun din po sa atin. Makakamtan natin ang pangako ng Diyos dahil sa pananampalatayang tinanggap natin. Amen ba, mga kapatid? Hindi na natin binasa, hindi na ako lang sa kwento kasi mahaba yun. Lagay na natin sa Romans chapter 6, verse 4. Romans chapter 6, verse 4. Mamadali na natin to. Tayo ngayon ang alibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Through by the renewing of the Holy Spirit that since we received, God renewed us through by His Spirit. The Spirit of truth, no other God, no other than but the Lord Jesus Christ. Nananahan sa ating puso. Kaya, paano? Makakalakad tayo sa panibagong buhay na hindi na tayo sa dating kalalagayan. Magagawa natin ito. Di ba? Dati, hindi naman ako magsimba. Hindi ako marunong magdasal. Pero nagagawa ko na ngayon. Kasi binabago tayo sa panibagong buhay. Titus chapter 3 verse 5.
Madali na natin to. Aawit pa tayo mamaya. Na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. It is because by the Spirit of God that was given unto us, we are renewed and we can walk in a newness of life. Yun. Kung wala yun sa atin, hindi tayo makakalakad sa pagbabago ng ating buhay. Through by the Spirit. John chapter 14, verse 17, 18. Ayan yung tapusin nito. Napakahalaga nito, mga kapatid. Sa mga tuwid, bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Sinabi sa John chapter 14, verse 6, ng ating Panginoon si Kristo, na siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sinabi sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, it is because through by the Spirit of truth, makakaya natin, mapagtatagumpayan natin ang lahat nating kakarapin sa buhay nito. Bakit? Tumatahan sa ating puso ang salita, ang Espiritu ng katotohanan. Dahil ang Panginoong Hesus, siya ang salita na bumaba mula sa kalangitan. At sa inyo. Kaya sumasa atin ngayon. Ang Espiritu ng katotohanan na walang iba, uli ang ating Panginoon si Kristo, pag-awit kanina, sa kalagitan natin, ay pumabagit na ang ating Panginoong Hesus. He is the Spirit of truth. Nakukuha nyo? Every time nagkakatipon tayo, nandoon. Maging suluman tayo, kasi nasa puso natin ang salita na walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan. Ibig sabihin dito, hindi nakikilala ng iba, pero tayo nakikilala natin ating Panginoon. 14:7 din na ba yun? 18, ilagay mo sa 18, verse 18. Sabi niya doon sa mga alagad, I will not leave you comfortless. I will come to you. Kaya mayroong pangalawang pagkakataon na babalik siya sa mas higit na mas maayos na kalalagayan natin. Di ba hinihintay natin siya? Okay? Matthew 16:18. Dali na to. Tingnan natin. Noong panahon ng ating Panginoon si Kristo, isalesay niya, ipahayag niya kay San Pedro, sa Matthew 16, verse 18, kung paano ang tungkol sa iglesia. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Tingnan mga kapatid, nang itatag ang unang iglesia. Saan ba itinatag ang unang iglesia? Iglesia sa ilang. The church of wilderness sa panahon ni Moses. Nabuwal. Pero pagdating ng ating Panginoon si Kristo, nang itatag niya ang kanyang iglesia, ano ang kaganapan? Sabi niya, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades, at ang pintuan ng Hades, ang impyerno, ay hindi magsisipanig laban sa kanya, and no one will prevail against it. Hindi makapanayig ngayon ang gawa ng kaaway. Dahil sa tayo inalagay sa iglesyang ito, anong sinasabi, anong dala? Ano ipinapahig sa atin? Walang makakapanaig. Hindi maaring masira kung ano ang plinano, ang nilayo ng Diyos sa atin dahil sa pananampalatayang ating tinanggap sa Kanya. Nakuha niyo, nintin niyo mga kapatid. Kaya napakahalaga ng iglesia. Kung ikaw nga'y kabilang sa iglesyang ito, ikaw ay mananatili at makakapanatili ka. Pero pag ikaw ay tumalikod at hindi ka nagparamdam na wala na, para ka ng kasama sa hangin, hindi ka na, wala ka ng pakialam,
Doon natin makikita na ikaw ay hindi tinawag ng Diyos. Doon natin makikita. Pero kung tayo mananatili dito, ang biyaya ng Panginoon, pagkakalim niya, pasasaganain niya sa atin ang pagpapala. Kasi meron akong nakakausap, nagbabasa rin ako ng Biblia, naniniwala naman ako. Pero binigay ng halaga ng ating Panginoon Hesus Kristo ang iglesia. Kaya merong fivefold ministry sa iglesia upang gamitin, upang palaguin ang mananampalataya. Magkaroon ng katagumpayan. That's right. Amen? Romans chapter 9, malapit na mga kapatid. Hayaan nyo lang akong tapusin to. Verse 30 to 33. Ano nga ating sabihin na ang hintil na hindi nangagsunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa mga bagay, ng katuwiran sa pananampalataya. So, intindihin niyo mga kapatid. Yung mga hintil dati, na walang alam tungkol sa pananampalataya, nagsisunod sila sa katuwiran ng pananampalataya. Anong nangyari? Nagkamit ng katuwiran sa mga bagay ng katuwiran ng pananampalataya. Dahil yung mga Hudyo, doon nila isinusulong sa panahon na yung kautusan, the law of Moses, na, ito, kung yung mga lalaki, kailangan tuliin kayo. Dahil ang palatandaan na kayo ay mga pinili ng Diyos. Totoo naman talaga yun. Pero pagdating sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ang dating dala ng ating Panginoon Jesucristo, biyaya. Hindi sa mga gawa ng pagsunod ng kautusan, kundi sa biyaya. Tayo ay naligtas dahil sa kahabagan, kaawaan ng Diyos. Dahil sa panukala, bago palalangin ang mundo, itinalaga na ng Diyos yun sa atin. Amen mga kapatid? Hindi yun. Kaya kung nandoon sila, tinan nyo ngayon ang Hudyo. Hanggang ngayon, hindi nila matanggap, hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo. Nangabuwal sila. Sila ang unang iglesia sa ilang na buwal. Pero sabi nila ng Panginoong Jesucristo, nang itatag niya ang iglesia, ay hindi na ito mabubuwal. Dahil siya ang bato na kinatatayuan natin at wala na itong kabuwalan. Ito'y wala nang pagkadaig. Kaya narito tayo sa iglesia na bilang mga katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Nakukuha niya mga kapatid. Sana nakukuha niya. 31 up to 30, tuloy-tuloy na. Datapat ang Israel, ayan. Datapat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran, yung kautusan na binigay sa kanila, ano nangyari? Ay hindi umabot sa kautusang iyan. Tuloy mo. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa, sila ay nangatisod sa batong katitisuran. Paki-English nga kapatid. Masarap basahin sa English yan. Sa English. Wherefore, because they sought it not by faith, hindi sila naniwala sa pananampalataya na sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, but as it were by the works of the law. Doon sila. For they stumble at that stumbling stone. Sino bang stumbling stone? Ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang bato, siya ang panulukang bato, and He is the cornerstone. Siya ang matibay na pundasyon ng iglesia. Yang ibig sabihin. Na hindi na ito mabubuwal. Walang pagkasira. Kung sino mang nais sumira nito, wala na makakapanahig. Kasi ito'y matibay na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang iglesia. Tayo ay kabilang sa iglesia. Sa lugar na ito na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang maliit na iglesyang ito ay mayroong katibayan. Dahil ang ating pundasyon, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Romans chapter 5, Romans chapter 5, 1 to 5, medyo kukunti lang mga kapatid. Para medyo yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Siguro naiintindihan nyo na yan. Tuloy mo sa verse 2. Inari na tayo.
Sa pamamagitan din naman, ay nangakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Naiintindihan niyo siguro to na ito naging bahagi na tayo sa biyaya ng Panginoon, sa Kanyang kaharian. At hindi lamang ganyan, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian na lamang ang kapitian ay gumagawa ng katiyan. Yun ang naging kalalagay natin. Kahit tayo nahihirapan, niluluwalhati natin ng Diyos. Verse 5, binabalik ko lang para mas lalo nating at ang pag-asa ay hindi umihiya. Tignan nyo, mga kapatid. At ang pag-asa ay hindi umihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin, which is the Spirit of Truth. Na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Binigay sa atin. Nananahan sa ating puso na walang iba kundi ang salita. Yun ang umuubog sa atin, yung namamagitan sa atin, nagtuturo sa atin, at gumagabay sa atin. At hindi tayo pababayaan. At magkakaroon tayo ng katagumpayan through by the Holy Spirit. Amen ba? Yun ang pag-asa. At hindi humiya. Ano ba ang ibig sabihin dito na hindi humiya? Tuto pa rin ng Panginoon. Hindi tayo mapapaya sa ating inaasahan. Naintindihan mo ang ibig sabihin dito na hindi humihiya kung ano man ang pinangahawakan natin. Hindi tayo hihiyain. Kung ang inahawakan natin ang pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y magkakaroon ng katuparan. Hindi kahihiyan. Nakuha niya mga ibig kong sabihin. Kaya bawat salita, mayroong dalang kalagahan. Hindi umihiya. Acts chapter 4. Tuloy na, malapit na. 4. Acts chapter 4. Siguro naintindihan nyo na yun. Pinakikilala ngayon ng ating Panginoon Jesucristo. Sino ba siya? Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Yung mga Hudyo. Na siya ang tinakwil nila, ang Panginoon Jesucristo, na hindi nila nalalaman na ang Panginoon Jesucristo na siya ang pundasyon ng pananampalataya. Siya ang may dala ng Ebanghelyo upang mga ligtas, magdala ng kaligtasan at tumanggap ng biyaya. Hindi nila alam. Hindi nila natanggap. Pero tayo napakapalad natin dahil tinanggap natin ang biyaya. Amen ba, mga kapatid? Siya ang ating pundasyon. Ang ibig sabihin ng Pangulo sa Panulok, pundasyon. Dahil ang iglesia ay para itong gusali. Tayo ay gusali. At ang pundasyon natin ay walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Romans chapter 11. Malapit na, tapos na tayo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Tignan niyo mga kapatid. Bakit na bago? Doon muna, hindi pa tapos. Relax ka lang. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sa sino mang hindi tumanggap na hindi nakaranas ng pagtawag ng Diyos, ng banal na pagtawag, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. There is no salvation to others. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. To believe. Paniwalaan ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, may kaligtasan. Tayo ay kabilang doon. 29. Romans 11:29. Romans 11:29. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos, ang banal na pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. There is no changes. Kung ano ang nilayan sa atin ng Diyos, hindi yun mababago. At kung anong ipinangako ng Diyos sa atin, tutuparin ng Diyos na hindi tayo hihiyain. Pinangahawakan nating pananampalataya na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Last verse. John 15:6. Kanina, dinagdag ko ito dahil sabi ng ating kapatid sa John
15, idinagdag ko, kung ang sino man na hindi manatili sa akin, ay siya matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagi. Hindi yan, mga kapatid, nakakatakot naman yan. Sige, okay na yun. Ayan, kalimutan niyo yun. Hindi mangyayari sa atin yan, mga kapatid. Maraming salamat, mga kapatid. Hanggang doon na lamang, pagpalain tayo ng Panginoon. Yan. Ay, yan ba? Sabi ko lang nga ba, mali. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Yung padala pagtawag. At aking kayong inihalal. Inapuin tayo. At aking kayo, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. To be fruitful. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen ba, kapatid? Si Sister Benjinala ko to. Nung umiiyak ng panahon, lampas langit ang iyak, pero nandoon. Pinagpala ka ng kapatid. Maraming salamat sa kapatid. Maraming salamat. Thank you, Lord. Awit tayo. Tiyaga lang. Kaunting awit lang. At tatawagan natin sa panghuling, sa pagtatapos sa ating kapatid. Thank you, Lord. Nais ko umawit. Kasi hindi kompleto ang pagtuyo ko pa, hindi umawit eh. Ang awit nito, hiling ako sa inyo mga kapatid, gawin natin panalangin mula sa ating puso. Dahil pananampalataya natin tinanggap. Ito yung pagyayari ng Panginoon sa atin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, minsan'y nadarapa habang naglilingkod. Buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya. Yes, Lord, thank you. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita, magtitiwala ko. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas. Dahil salamat, Panginoon, sa biyaya namin, tananggap namin sa iyo, Panginoon. Hindi sarili naming lakas o sarili naming kaparaanan. Kaya na mga pagtatagumpayan namin, lahat namin kakarapin mo, kapundong ibabaw na ito, kundi ikaw lamang po, na tumataan sa aming puso. Ikaw maging gabay namin, Panginoon, sa paglakad natin sa pananampalataya. Maraming salamat. Pinatababang ko ang ating kapatid sa aming pagkakataon. Brother Ryan, thank you, Jesus. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita, magtitiwala ako. Amen. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong
lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Mayroong lakas, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Can we say amen, mga kapatid? Pwede ba nating sabihin, thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa mga salitang ating napakinggan at pinag-aralan sa araw na ito mula pa kanina, mga kapatid. At salamat sa Diyos na tumawag sa atin. At sana ay pahalagahan natin yung pagtawag na yon, mga kapatid. Sabi ng scripture, dagdag ko lang, many are called, but few are chosen. Kung tatawagin ko kayo ngayon, tatawagin tayo ng Diyos at sasabihin, Brother Unad, come. Lalapit ka ba, Brother Unad? At tapos sasabihin ko, Brother Unad, anong pagkakilala mo sa akin? Sino ako? Di ba? Parang recitation lang. Sabi na Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, nang tawagin siya ng Diyos, nagtumulin siya. He ran the race, nagtutumulin siya, nililimot niya ang mga bagay na nasa likuran at nagtutumulin siya sa unahan para matanggap niya ang reward sa pagtawag na yon. Sapagkat sa pagtawag na ito, sabi ni Paul ay merong prize, merong reward. Kaya sana mahalaga sa atin ang pagtawag na ito. Alam nyo, ang ating Panginoon maraming tinawag, mga kapatid. Pero yung iba umayaw. Yung iba ang daming dahilan. Pero sana tayo, mahalaga sa atin ang pagtawag ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa Roma 8, mga kapatid, 27, 28, 29, all things work together for good to them that love God, according as He has called, according to His purpose. For whom He did foreknow. Verse 29. For whom He did foreknow. Yung kanyang nakilala na. Also did He predestinates. Na maging kagaya ng kanyang anak. Upang ang ating Panginoon ay maging panganay na. Not only bigatin na nagsosolo, kundi magiging panganay siya. Sapagkat andito na tayo ng mga ipinanganak din ng Diyos. Them He did predestinate, verse 30. Them He called. And them He called, He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Tinawag, inaring ganap, pinaging banal, at isang araw, luluwalhatiin tayo ng ating Panginoon. Salamat sa ating tinanggap na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi sa Galatia 4, tayo yung mga anak na. At isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak. Diba? Yung first part ng adoption. Pero merong full adoption, mga kapatid. Sinugo ng Ama ang kanyang anak. Kasama natin ang Espiritu ng katotohanan ng kanyang salita. Pero isang araw, sabi ng Panginoon, hindi na siya utusan ng Ama na pumasok sa puso natin. Siya mismo ang magkukusa na tatahan sa atin ng kabuuan para bautismuhan tayo at kupkupin. At tayo luluwalhatiin at pag-agaw na. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Ating pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Bagamat meron na tayong tinanggap, we have the earnest of our inheritance, pero we are waiting for the full. Amen. Inheritance na buo, mga kapatid. We have the word of truths, the spirit of truth, the word of deliverance, the gospel of our salvation, the Son of God in our hearts. Pero isang araw, the Son of David will reign. Siya'y magiging hari ng ating mga puso. Hallelujah.
At tayo rin naman ay magiging hari na kasama ng ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, maraming salamat sa gawain na yung ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat sa mga lingkod mo na yung ibinangon at itinayo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga pagpapaalaala sa amin mula pa kanina. Tunay na nabubuhay kami sa huling mga panahon, dakilang Diyos. At ang panahon na aming kinabubuhayan ay isang panahong mapanganib. Isang panahon na hindi mo maatim ang kalagayan. Sa panahon ni Noah, nakita mo ang kasamaan ng mga tao. Ginunaw mo ang lupa sa pamamagitan ng baha. Sa panahon ni Lot, nakita mo ang panahon na napakasama. Pero ang panahon na aming kinabubuhayan ay ibang panahon. Na sinabi ng propeta, it make you sick, Lord God. Hindi mo masikmura ang panahon namin kinabubuhayan, kaya tila ba ang kalagayan ng mga iglesia ay nakakaduwal sa iyo, nakakasuka. Pero salamat sapagkat nagbigay ka ng lunas, Panginoong Diyos, na hindi mananatili ang mga tunay na tinawag, ang mga itinalaga mo sa isang malahiningang kalagayan. Meron kang payo na ibinigay at iniwan sa amin, at ito ay ang pahalagahan namin ng iyong salita. To purchase thy word, na sinasabi ng propeta sa lumang tipan, magsiparito kayo at bumili kayo. Kayo ng mga walang salapi, alik kayo, bumili kayo. Salamat na lang, Panginoong Diyos, sapagkat bagamat ang iyong salita ay napakamahal, pero hindi mo kami hiningan ng bayad. Bagamat ibinibinta mo ito sa amin. Lumapit kayo ng mga walang salapi at bumili ng gatas, ng tubig. At salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw po pala kasi ang nagbayad nito sa amin. Meron ng kabayaran ang lahat ng ito, kung kaya't malaya mong ipinagkakaloob sa amin. At sana po, Lord, patanggap ito ng bawat isa. Tayaang ang aming mga mata ay maliwanagan ng iyong salita at ng iyong Santong Espiritu. Salamat din po sa pagpapaalaala sa amin na ikaw po ang tumawag sa amin. At kung kami ay mga totoo at tunay na tinawag, wala itong magiging pagbabago. Ano man ang aming maging kalagayan, nakagaya na naranasan ni Abraham, magkulang man, it takes 24 years bago siya naging isang ganap at totoong Kristiyano. Maraming panahon siya nag-alinlangan na kagaya namin. Pero merong isang panahong inukol mo sa kanya para siya'y makalakad ng sakdal sa iyong harapan. And we know, Lord, we believe, one of these days, ang pagkapredestinado mo sa amin na kami mga banal sa iyong paningin buhat pa sa pasimula ay aming mararanasan. Hindi dahil pinilit namin na maging banal o ginusto naming maging mga banal, kundi merong buhay na lilitaw sa amin at mahayag. Na una pa ay nakita mo na kami ay mga banal at kaibig-ibig. Lord, salamat sapagkat ito ang pagtatalaga mo sa amin. Sa ayaw at sa gusto namin, mararanasan namin ito. Thank you so much, Lord, sa mga paalaalang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Kasabay din po ang aming kahilingan na patuloy mong pagpalain ang aming mga kapatid na tumayo. Lalong-lalong aming kapatid, Brother Alex, na sa katandaan ay nararanasan na ang kahinaan sa katawan, sa pisikal, pero patuloy na ipinaglilingkod ang kanyang sarili. Bless him, Lord. Patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa kanya. Even to Brother Jeric. And to all of us, Lord Jesus, bless us, Lord. Ito po aming dalangin sa mo, tinataas at tinihiling sa iyong dakila at banal na pangalan. It is only the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.